Good morning guys! Napakahangin dito sa amin sa countryside. Malamig. Pero masarap yung huni ng mga ibon kasi naririnig na talaga namin sila. Very soon magwa-warm naman tong weather na to. Pero ganito lang talaga kapag springtime. So ngayon guys, nag-message na sa akin si Seppo yung sa church. Actually siya yung parang assistant siya ng pastor. So nag-send siya sa akin ng picture guys ng mga tawarat or ng mga gamit na pangbahay na pwede nilang ipamigay. And sobrang dami. Kaya kukunin natin yan today. Sasama din sa atin si Nico kasi tapos na yung trabaho niya sa forest. And naghihintay na lang siya na mag-melt yung snow para mahakot na yung mga firewood galing doon sa loob ng gubat. Tapos dala-dala din namin yung aming mga basura na itatapon. Tapos yung mga pagkain na ipamimigay. Yung pagkain para kay Marvin kasi nasa work mamaya si Marvin guys. May trabaho ako mamaya alas 2 ng hapon, pero bago ako magtrabaho kukunin muna natin yung mga gamit doon kina Seppo. So andito na tayo sa city ng Hollola guys, and hinahanap na lang namin yung bahay nila Seppo kasi malapit lang pala talaga sila sa church. And meron na ditong mga revitalo or mga row houses. Maganda din yung community dito na side guys ng Hollola. Right, then turn left. May rabbit doon guys. Oh, ang laki oh. Ang laki ng rabbit doon guys. Oh. Nakita yun ni Pimo. Magwawala yun si Pimo. Pero yeah, end na ng hunting season guys. Hindi na pwede mag-hunt. Andito sa area na to na kung saan marami talaga mga bahay. Hindi allowed ang hunting. Yung hunting talaga is doon lang sa countryside. Wow! Joo, ei haittaa. Tää on tosi paljon oikeasti. Guys, napuno yung sasakyan ko ng mga gamit. Sobrang dami. As in guys. Grabe sobrang daming gamit. Tutuwa sila nito guys kasi libre ito, diba? Ay, salamat talaga. Tapos sabi nila guys, kung kailangan pa daw ng mga gamit, pwede daw kami mag-organize sa church na mag-announce na kailangan ng mga gamit for the Filipinos na darating dito, diba? Yung color pink guys, basura namin yan, itatapon namin yan doon sa basurahan. Monday ngayon guys, so yung mga gamit na nakuha namin doon kina Seppo is magsistay na muna yan dito sa car ko. Bukas Tuesday, may pasok pa rin ako so hindi kami mag-aabot ni Rick. So Wednesday, meron akong tawag nito part-time sa umaga, pero after nung aking part-time, ang gagawin ko na lang is susunduin ko na lang si Rick para masabay ko na siya. Tapos, kasi malapit lang kasi yung part-time ko guys dun sa workplace niya. Tapos, hatid natin to dun sa kanila. So, sa Wednesday na to mapupunta sa kanya. Kasi ngayon nasa trabaho pa siya. Hindi niya to kayang bitbitin lahat guys. Sobrang dami ng gamit na pinamigay nila Seppo. And halos hindi talaga nila kailangan ng bumili. Kompleto, may panglutuan na talaga guys. And mga pang gamit-gamit sa kusina na magagamit talaga nila for sure, at least to start their life dito ba. So sobrang tuwa ko talaga guys, as in nag-umapaw yung happiness. At least
diba, kahit sa ganitong paraan lang guys, matulungan natin sila para makapag-start lang talaga sila guys dito. Kasi sobrang mahal talaga ng cost of living. And yung mga gamit-gamit talaga guys, kung bibilihin nila yun, mamamahalan din talaga sila. Lalo na ngayon na wala pa talaga silang sahod. Andito na kami sa Castery guys. Nagbibigay na pala sila dito ng gate guys. Kasi nga si Capo nag-e-escape kasi siya para hindi na siya makawala ba or mawala. Andun na sa labas ng stable yung baby horse guys. Oh. So yun na si Capo guys, so andun sa loob ng fence. Nilagyan na nila ng fence yung palibot ng bahay kasi nag-ano siya, nawala pala yan siya, nag-e-escape. So ihatid ko muna si Nico sa bahay guys kasi isang sasakyan lang dala namin and meron akong afternoon shift. Hey pa Capo! Hey hey! Malaki talaga ni Capo guys. Pero okay lang yan siya na nasa labas guys kasi yung mga ganyang klase ng aso, makakapal yung kanilang balahibo para siyang ano, winter coat, winter jacket kasi sobrang kapal. Guys, tingnan nyo, nagsasnow na naman dito sa amin and sobrang lakas ng snow today. Sana kaya sa summer, no? Baka bakasyon yun sa ibang lugar. Grabe, uy, kailan kaya? Kailan matatapos ang snow? So dito na ako guys sa hospital sa parking. So dala ko itong bag na naman ng pagkain. So bibigay ko to kay Marvin. Tapos yung tinapay na nakuha namin doon for free sa Meso Frescos or yung pinuntahan namin na festival or fair para for the kids. Yung tinapay, dinala ko rin kasi lalagay ko dun sa break room namin para ma-share ko sa workmates ko kapag magkape-kape sila guys. May makutkot sila doon na tinapay. Nakapagbihis na ako guys. And itong bag ng food. Kunti lang naman ito guys. Ito yung kalabasa tapos yung salad na kastik eh. Bibigay ko na lang kay Marvin. Kasi meron pa pala kami sa bahay marami. Kasi naman masayang, diba? So, gagawin ko. Since sabay naman kami ng usasto. Iiwan ko lang tong bag doon sa locker niya. Tapos, bibigyan ko lang siya ng susi. Tapos siya na ang kumuha. Baka hindi ko rin siya manit. I don't know. Kasi baka busy, I don't know. Hopefully naman hindi busy ngayon sa ward.
mga gamit na andun sa likod guys. Sobrang dami. Naglagay lang kami ng space dyan para may maupuan talaga si Anika. Kasi today na namin ihahatid yung mga gamit doon kay Rick, kay Chef Rick. Para magamit na nila ito guys. And ma-empty din yung aking sasakyan. Kasi sobrang dami ng binigay na gamit ni Seppo and yung kanyang wife. Napuno talaga yung aking sasakyan guys. So ihahatid na namin to sa kanya. But before that, susunduin muna namin si Anika. Actually, the original plan was susunduin ko si Rick dun sa bahay niya. But since hindi nga kami magkakasya dito sa car guys, sabi ko, ididiretso ko na lang dun sa bahay nila para hindi niya na talaga bitbitin guys. Kasi mabigat ito, hindi niya to kayang bitbitin lahat. Susunduin muna namin si Anika tapos pupunta na tayo dun kina Rick para ihatid dito mga gamit. Dito sa school nila Anika guys, nag-melt na rin yung snow. And sobrang maputik na. Hopefully, hindi na siya mag-frozen ulit. So, yan o yung mga taxis nila sa likod guys. Maghahantay yan sila or maghihintay yan sila guys ng paglabas ng mga bata dito sa school. Kasi dito sa Finland, may right ang bata na magkaroon ng libre na school taxi kapag yung bahay is I think more than 4 kilometers. Was it like more than 4 kilometers the kid can have like a free ride? I think yeah, 4 kilometers. Tapos itong school ni Anika guys, this is about maybe it's 20 kilometers from here, right? Yeah, maybe it's different for what kumta you live. Yeah, but dito kasi sa countryside guys, yung school ni Anika is medyo malayo talaga sa bahay. This is about 20 kilometers. So, kailangan niya talaga ng school ride. Pwede ko naman siyang ihatid. However, iniisip din dito yung magiging komportable din yung parents and yung bata. Na hindi masyadong magmamadali sa umaga. Like sa akin, kunwari meron ako morning shift. Tapos singi ko din may trabaho. So, dalawa kaming may trabaho. Kaya yun, isa yun sa mga pinoprovide dito ng gobyerno. Dito kami ngayon sa FIDA na second-hand shop guys. So, wala naman akong planong bilihin. Pero ang inisip ko, baka merong makita si Anika dito na libro na gusto niya. So, pasok tayo dito sa loob ng FIDA. Marami din silang binibenta dito ng mga gamit, mga damit. So, punta tayo dun sa mga libro guys. Kasi itong anak ko, mahilig talaga siya sa libro. And mas mabuti na sa second-hand shop tayo bumili. Kasi ang bilis niya nauubos guys. Ang bilis niya natatapos basahin yung mga books. May mga chairs din sila dito. Oh. Uy, hala. Gusto ko itong chair na ito guys. 4 pieces. 40 euros. Bagay ito dun sa table namin. Oh. Ito guys, 4 pieces siya guys. 40 euros. Tanamin ko si Nico. Ay, gusto ko ito guys. Hanap kasi ako ng chair pang pair doon sa aming table. Meron din silang chair dito guys. So, gusto ko rin itong bilihin ba. Para upuan namin doon sa bahay. So, ito talaga ang pinaka-purpose. Maghanap si Anika ng libro. Tapos kung meron siya mahanap, syempre bibilhin natin. Lagi kasi siya naghahanap ng libro guys. Nagpunta kami ng Mesokeskus. O yung sa Children's Fair. Pumili din siya doon ng libro. So let's see dito. Baka meron na naman siyang mahanap. How does it feel? It feels good. Yeah? But but we can pay this one and then they will just hasta it. And they will just put like mutu. Or sold already. This is very nice chair. This is good for our next to our table. Kasi yung table namin, bigay lang yun nila April guys. Yung mga dating Pilipino na andoon sa amin cost. Hindi nila kasi yun dinala. Kasi nga, malaki yun. Ito maganda oh. This is very nice.
Dito guys, so marami din sila mga plato-plato. Mga lalagyanan ba. Pero kasi, yung sitwasyon naman kasi ng mga bagong Pilipino ngayon dito, wala talaga silang sahod pa. Kaya mas maganda na yung mga libre talagang ibigay sa kanila guys. Lalagyan ng mga drinks. Anong klaseng ano to? Schneider. Pang grill siya guys. Ayan o. Ang daming mga anik-anik guys. Oh, mga ukay-ukay ba? Mga pang baking. Marami talagang mabibili sa ukay-ukay guys. Kaya yung mga bagong Pilipino, pag dumating kayo dito, wag talaga kayo bibili ng bago. Kasi makakabili talaga kayo ng mga ukay-ukay na mga gamit. And sobrang gaganda pa talaga ng mga ukay-ukay as in. Bibilhin ko to guys, yung pang grill ba? Kasi pa summer na, diba? So bibilhin natin i-touch. Sobrang dami ding mga palapeli guys, or yung mga puzzle, yung mga indoor games. Ikaw na lang talaga malulula sa daming ukay-ukay dito sa Finland guys. Sobrang dami as in. Meron din silang Mocha Master. O alam niyo ba, yung Mocha Master, isa yan sa mga favorite brands dito sa Finland na gawaan ng kape. Kasi niya talaga, napakamahal. Tapos, it really lasts longer. Pati bra guys, naadiri. Hindi pa man ilang bra ay nanyo ang mga bra dito guys. May mga tag pa. T-shirt bra. Sino kailangan ng bra dyan? Bibili ko kayo ng bra. Wala man sigurong panty dito guys. Ay ito Wala manapaigo sa ato. Lahat ng sapatos guys for 1 euro na lang. Tingnan nyo, 1 euro na lang guys. Hanapin mo lang yung pares. For sure, andyan yung pares niya. 1 euro na lang yan lahat, guys. May nakita ako na sapatos, guys, o Rayma. Alam niyo ba, yung Rayma na brand dito for kids is very expensive. Meron ding Crocs doon, Yan Crocs. Hindi man ito kasya sa atin guys. Ganda pa. Meron pang Levi's. Diba? 15 euros na lang siya. Hindi kasi siya magkakasya sa car yung mga chairs guys. So, pwede pala siyang i-keep dito for 7 days. So, magdadala kami nung trailer namin. Tapos, kukunin namin yung mga chair. Tapos, bibilhin ko itong Rayma na shoes. Kasi mahal ang Rayma na shoes for kids guys. Pang summer lang ni Anika this year pa. Kasi mabilis tumubo si Anika guys. Tapos yung mga paa niya guys, malalaki na talaga. Kaya mas okay na yung sa ukay-ukay ako bumili ngayon. It's like a ant eater. Niin, onkohan tää oikea vai is this a fake?
I don't know. I think it looks like... Okay. Yung dito na side guys, lahat ng mga damit dito nag-starts at 1 euro. Pantalon guys, naka 1 euro. Ang gaganda pa as in. Pili ka lang dyan, 1 euro lahat. Grabe, sobrang mura, 1 euro. Pero aanhin ko naman yung maraming damit guys. Tapos marami akong tutupiin tsaka lalabahan. Nahatid ko na yung mga gamit kina Rick guys. Nahatid na pala namin yung mga gamit doon kina Rick. Tapos, nakakatuwa guys. Sobrang dami palang mamahalin na andoon. Kasi yung Pentic na brand dito, tsaka Itala, mamahalin yan. Tsaka, yun talaga yung mga brands dito sa Finland na napapass over nila from one generation to another. Kasi nga matitibay yun. And I'm so happy na meron na silang mga gamit na pwede nilang ma-share din sa mga ibang kasama ng mga Pilipino kasi may mga paparating pa daw ng mga Pilipino din dito. So, it's good na sila din, meron na rin magiging gamit. Pwede nila ma-share yung ibang mga cups doon guys kasi marami yon. Since andito na kami sa city guys, pupunta na rin kami doon sa Hawi Kiruwaka. Pero, ikakat ko na lang siguro dito yung video. Tapos, sa susunod na video na lang ninyo tingnan and abangan yung mga magiging harbat or ma-shopping natin doon sa Hawi Kiruwaka Paika. But today, I'm just so happy na na-deliver na yung mga gamit doon sa kanila. And meron na silang mga gamit. Sobrang dami pala ng mga gamit na yon. Sobrang guys, napuno talaga yung car ko. Pero sabi pala doon sa church na kung meron pa daw kailangan na mga gamit, is magsabi lang daw ako. Because we can organize something sa church na ng mga gamit and maka-ask din sa mga church members. And they're very happy and willing to help talaga. And I'm just so blessed and happy guys na through this little way, diba, at least mga starter packs nila ba, mga maliliit na bagay na it can go a long way. So dito ko nang patatapusin ang video na to. Salamat po sa panunood. I hope you like, share, and subscribe to our channel. We will see you again next time. Hey, hey!